Hello mga kaibigan, purihin natin si Jesus, Maria at Jose. Narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring Carmelita. Tuloy-tuloy lang tayo sa ating mga pagninilay at pagpapasalamat sa Panginoon sa mga biyayang ating natanggap. Alam nyo, sa likod ng ating mga kahinaan, alam na alam ko na kayo mismo ay makapagpapatunay na ang Panginoon ay napakabuti, na ang Panginoon ay napakamaawain sa atin dahil marami tayong mga biyayang natanggap na kahit alam natin na hindi tayo karapat-dapat sa mga biyayang ito. Amen? Kaya sana wag natin kalimutan na magpasalamat, magpuri sa Panginoon araw-araw sa ating buhay. Saan man tayo, anuman ang ating ginagawa. Sa araw na ito ang ating ebanghelyo, araw ng Biyernes. Nasa ika-21 araw na tayo sa buwan ng Hunyo. At ibabahagi ito sa atin ni San Mateo, Kapitulo 6, versikulo 19 hanggang 23. Dito pinapaalalahanan tayo mga kapatid ni Jesus na huwag natin sayangin ang ating oras, ang ating panahon sa mga kayamanang makamundo. Dahil ito ay lilipas lang. Ang ating bigyang pansin at pag-iipunan ay yung kayamanan na sa langit. Ito yung mga kayamanang makapaggabay at makapagdala sa atin sa buhay na walang hanggan. Alam ko bilang tao, marami tayong mga pangangailangan. Gusto natin magkaroon tayo ng sasakyan, magandang bahay, malapad na lupain, makapag-impok tayo ng maraming pera, magagara ang ating mga damit, mamuhay tayo ng masagana. Wala namang problema yon. Bilang tao, mayroon tayong karapatan na makamit ang ating mga minimiti sa buhay. Kaya lang, mag-ingat tayo dahil itong mga kayamanang ito ay maging sanhi din at instrumento na mapalayo tayo sa biyaya ng Panginoon. Na ang ating iisipin na lang is yung ating sarili at kung paano natin maparami pa itong mga naipon natin na mga kayamanang makamundo. Dahil alam natin na tayo lang ang namimihasa dito at tayo lang ang nakabenepisyo dito. Kung ang mga kayamanang ito na ating natanggap ay gagamitin din natin sa kabutihan, para sa akin ito ay napakaganda. Kaya saludo din ako sa mga taong nakakamit ng mabuting estado sa buhay dahil sa kanilang mga pagsisikap na maging marangya ang kanilang pamumuhay. Ngunit sa likod ng karangyaang ito ay hindi rin sila nakalimot at hindi nila nakalimutan na patuloy rin ibabahagi ang mga kayamanang itong bunga ng kanilang pagsisikap sa mga taong nagdurusa, sa mga taong naghihirap, sa mga taong nangangailangan. Ipagpatuloy nyo lang. Ito ay isa ring paraan na makapag-impok tayo ng kayamanan sa langit. Ang paggawa ng kabutihan, ang patuloy na pagpapahalaga sa ating kapwa, yung pagmamahal natin hindi lang sa ating sarili, kundi sa ating kapwa, yung pagtulong sa kanila, ito ay napakalaki at napakabigat na kayamanan na kailangan nating pag-ipunan upang sa gayon ay mayroon tayong maipagmamayabang hanggang sa katapusan ng ating buhay. Diba? Kung tayo man ay mawala na sa mundong ito, ang lahat ng kabutihan na ating nagawa sa ating kapwa, ito ay manatili sa kanilang puso habang sila ay nabubuhay. Amen? Kaya mga kapatid, sana huwag natin kalimutan na mag-ipon ng kayamanan sa langit sa pamamagitan ng paggawa ng kabutihan. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin. Panginoong Hesus, turuan mo kaming maghanap ng mga kayamanang ito, mga kayamanang nasa langit. Hindi lang yung kayamanang makasanlibutan. Turuan mo kaming mag-impok sa pamamagitan ng patuloy na paggawa ng kabutihan.
Amen.